Ang muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang Ina Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Hesus. At ng linggo ng umaga, pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-uusap-usap sila habang daan. Sino kaya ang ating mapakikiusapang magpagulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Napakalaki ng batong iyon, kaya gayon ang sabi nila. Ngunit nang tanawin nila ang libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, nakita nilang nakaupo sa gawing kanan ang isang binatang nararamtan ng mahaba at puting damit, at sila'y natakot. "Huwag kayong matakot," sabi ng lalaki. "Hinahanap ninyo si Jesus, ang taga-Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kanya. Kaya humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad, lalo na kay Pedro, na mauna siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo." Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis dahil sa matinding takot. At sa tindi ng kanilang katakutan, wala silang sinabi kanino man. Eto ho, Kuya Bert, yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon na pinatunayan ng isang anghel na nakatayo roon nung magpunta. Napansin ko rito puro mga babae itong yung pupunta roon upang mag-alay ng pabango sa ating Panginoon na nakalibing doon. Hindi nabanggit rito na meron silang mga kasama. 3 lang ho sila rito na mga kababaihan. At nung muling mabuhay ang ating Panginoon na nawala na, pinatunayan ng isang anghel na nabuhay ang ating Panginoon. Nung panahon yun, kung mailalarawan po natin, Kuya Bert, nung mga panahon yun, nasaan na kaya yung mga taong inaralan ng ating Panginoon? Bakit nakalibing na naman ito? Hindi man lang sila nakirama, hindi man lang sila nagpunta roon. Hanggang nung ba bang mga panahon na nakalibing na, natakot pa rin yung mga taong yun? Takot pa rin sila, Kuya Men, dahil kung sino man ang dadamay, pauhuli sila ng mga eskrib at pariseo Pero ang pinakamaganda sa tanong mo kanina, napansin mo puro babae. Sa ngayon, Kuya Men, sa mga nagsisimba ba? Oo nga. Sa mga naglilingkod sa simbahan, sino ba ang marami? Oo nga. Halos puro mga babae So, makikita. nakakalungkot, di ba? Opo. Nakakalungkot, Kuya Men. Yung mga lalaki parang ligtas na sila no? Parang yung mga babae hindi pa sila ligtas. Kaya sila naglilingkod. Pero ang pinakapunto rito, Kuya Men, ay yung gumagawa ng paraan. Yung mga taong ito na nag-iisip sila, no? Na kung paano may gulong. Nung maiisip nila na may nakita nilang nakagulong na. So, ang ibig sabihin, Kuya Men, kapag ikaw ay nag-iisip ng kabutihan, lalo tigit sa paglilingkod sa Diyos, makikita mo kung minsan, naganap na Amen. ginanap na ng Panginoon para sa iyo. No? Pero, ang pinakamaganda pa rito, Kuya Men, nasa loob ng 3 araw muling nabuhay ang Panginoon. Na pinatunayan niya, na sinasabi niya sa kanyang mga alagad, na iniaaral niya lagi sa kanila, na siya ay ipapapatay, at sa 3 araw, muli siyang mabubuhay. Namatay siya ng Biyernes Santo, nakalibing siya ng Sabado, pagdating ng Linggo ng umaga, ay nabuhay siyang muli. Ito ang ating iginagalang na araw. Amen. Ang araw ng Linggo. Upang alalahanin natin ang muling pagkabuhay natin na kung hindi nabuhay ang ating Panginoon, wala tayong pag-asa na magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Nabuhay ang ating pananampalataya ng dahil sa kamatayan ng Panginoong Hesus. Hindi po ba? Tama. Yan po.